Samantala, anumang oras po ngayon ay maaari nang ilabas sa PNP Custodial Center si Senador Jinggoy Estrada para naman sa kanyang arraignment mamayang alas 8:30. Nakabantay sa Camp Crame ang kasama natin si Susan Enriquez. Susan? Connie, sa mga oras na to ay wala pa tayong movement dito sa paligid ng PNP Custodial Center, pero ang pagtiyak nitong si Chief Superintendent Ruben Teodor Sindak bago mag alas 8:30 ng umaga ay nasa Sandigan Bayan na itong si Senador Jinggoy Estrada. Ito yung bunsod pa rin ng mga security concerns, kaya nga ngayong araw nito 100 hanggang 150 pulisya ang gagamitin ng PNP para magbigay ng seguridad at kayusan sa pag-aalis dito kina Senador Jinggoy mula dito sa PNP Custodial Center at kay Janet Lim Napoles mula naman dyan sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna. So makakausap natin ngayon si Chief Superintendent Sindak. Sir, so yun yung police personnel na ginamit ninyo ngayon, dinagdagan ba mula nung dinala din ho si Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan para sa kanyang arraignment? Well, more or less po ay mga 100 to 150,000 para dun kay Senator Bong Revilla noon at kay Janet Lim Napoles ngayon. Kaya more or less mga ganun din ang magagamit nating mga personnel, security personnel mula sa iba't ibang PNP units. So ito pong bilang na ito, yung 100 to 150,000, ito po ay para doon sa Santa Rosa na, yung dito sa Custodial, hanggang dyan sa may Sandigan Bayan at doon sa mga rutang dadaanan. Opo, tama po yun. Lahat na po yung combined na po. Doon sa, nagkaroon pa kayo na siyempre ng mga assessment after ng arraignment ni Senator Bong. Ano yung mga pagbabago pa na nakikita ho ninyo dapat isagawa ngayong araw na ito? Well, siyempre po, pagkatapos nung kay Senator Bong, nagkaroon kami nga ng mga critique at saka best practices. Tinitingnan po namin at siguro ngayon may mga minor improvements na lang po kung meron man at ang gagawin namin para siguraduhin na hindi magkaroon ng pattern ng aming galaw. Tinanong ko kayo kanina, sabi ko, magkakaroon pa ba kayo ng decoy dito sa pag-aalis kay Senador Jinggoy at maging doon kay Janet Lim Napoles? Well, marahil po, pwede pong gawin din po yun as part of our security measures. Mula ho dito sa PNP Custodial Center, meron bang makakasamang kamag-anak, lawyer, itong si Senador Jinggoy? Wala po, talagang pawang sila lang ang pwedeng sumama dito at sumakay at ang mga abogado at kaanak nila ay doon na siguro tatagpo sa Sandigan Bayan. So wala ho siya makakasabay from here? Wala po. Sir, ngayon ho wala talaga kayong sasabihin kung anong oras siya ialis dito, basta ang mga mangyari ho dyan, may lalabas sa sasakyan dyan at yun na ho yung maghahatid sa kanya sa Sandigan Bayan. Opo, siguro suffice it to say, sabi nga natin kanina, sigurado before 8:30 ay dadalhin sila doon at tingnan nyo na lang siguro yung mga naunang biyahe, baka marahil malapit-lapit din doon ang mga kaorasan. Okay. Maraming salamat si Chief Superintendent Ruben Teodor Sindak, ang tagapagsalita po ng PNP. Samantala, isang pahabol na tanong lang, ibabalik ba si Napoles dito po sa Crame? Hindi po, ang balik niya po ay sa Santa Rosa, Laguna unless otherwise na ipag-utos ng korte. Okay. So kung magkakaroon ng utos na dito na ho siya detained? Opo, yun ang inaantay namin. Kami sumusunod lamang po kung anong magiging kautosan po ng korte. So nakahanda na rin naman ho yung detention cell kung sakasakali? Opo, mayroon siguradong nakaalat kung sakasakaling siya ipag-utos ng korte na sa amin na ibigay ang kustodiya. So kung wala, balik pa rin po siya sa Santo Domingo? Yes, balik pa rin po sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna. Okay, maraming salamat. Salamat po, Ma'am Susan. Salamat po si General Sindak, ang tagapagsalita po ng PNP. So antabayanan po natin ang pag-aalis dito kay Senador Jinggoy dito po sa PNP Custodial Center. Kaugnay po na nakatakda ng arraignment ngayong araw nito sa kasong plunder at graft dyan po sa Sandigan Bayan dahil nga po dito sa pork barrel scam. Balik muna sa iyo, Connie. Maraming salamat, Susan Enriquez.